is wrong. Okay, maling pag-iisip yon pag ikaw ay magte-take ng board examination. Pero sana, since konting araw na lang ang natitira sa inyo, kung hindi ako nagkakamali, ilang araw na lang? Ilang araw na lang? Ilan? 2 weeks na lang mahigit, no? Okay, so July 31 yung inyong board examination. So malapit na. So hindi ko naman kayo hindi ko naman sinasuggest na huwag kayo matulog kasi konting araw na lang kasi kailangan nyo pa rin naman ng pahinga. Okay lang matulog kahit mga 4 na oras, 5 oras, sapat na yon. Kasi ang sabi naman nila, di ba, yung sleep, 4 hours lang talaga. Okay, sleep with rest, tsaka natin pwedeng sabihin na 8 hours yan. So kung may 4 na oras kang tulog, isipin mo lang na sapat na yan. Sanay ka lang talaga na 8 oras yung tulog mo, kaya feeling mo kulang. Okay? So kung may pahinga, ipagpasalamat natin yan dahil nagkaroon pa kayo ng pahinga. Okay? So dahil 3 araw naman tayong magkasama, so yung aking items ay yung 300 items na ito ay para sa first at second day. Then meron pa akong pinifare na another 120 items para dun sa ating third day. Ano po? So medyo maraming items ang ating i-rationalize. Kaya simulan na natin. So unahin natin sir yung ating number 1 sa ating fundamentals of criminal investigation. Okay, so number 1. So it is an art which deals with the identity, location, and arrest of person who committed a particular crime and concurrently includes identification, collection, preservation, and evaluation of evidence for the purpose of bringing criminal offender to the bar of justice. Sir, ano po ang sabi sa number 1? Ang sabi sa number 1, ito daw po ay may kinalaman sa isang art. Now, ano po ba ang ibig sabihin ng tinatawag nating art? Kung matatandaan nyo mga pre, nakita nyo yung word na art, ibig sabihin, yung isang bagay na ginagamitan natin ng creation skill ng isang tao. It involves yung tinatawag natin, sir, na human creation or creativity skills ng isang tao. Na itong skills na ito, tatandaan, ay nade-develop through what? Made-develop ito through what we call training and experiences. So, ibig sabihin, itong bagay na ito ay ginagamitan ng isang training experience ng isang tao. Na kung saan, may kinalaman daw itong bagay na ito sa identity. Anong ibig sabihin ng identity? Pagkatao, pagkakakilanlan. May kinalaman din daw saan? Sa location. Okay, anong ibig sabihin nan? To know the whereabouts kung nasaan yung isang tao. And the very purpose, mga pre, kung bakit natin kailangan i-locate yung taong yan, it is for the purpose of subjecting that person into an arrest. Kaya natin kailangan i-locate. Now, sino yung kailangan natin i-identify? Sino yung kailangan i-locate? Sino yung kailangan i-subject sa arrest? Ang sabi dito, the person who committed a particular crime. And maliban sa identification and location, it also includes what? Ito rin daw ay may kinalaman sa tinatawag natin, sir, na identification. Anong ibig sabihin ng identification? It means to say appreciation of object as physical evidence. We're going to appreciate ang isang object bilang isang physical evidence. Kailan ba natin ina-identify ang isang object bilang isang physical evidence? Kailan siya ina-identify bilang isang physical evidence? I-identify mo lamang ang isang object bilang isang physical evidence pag ito is what? Relevant or what? Or material to the case investigated. So, ibig sabihin, if the object is immaterial or irrelevant, hindi mo dapat siya i-identify or i-recognize bilang isang physical evidence. Sir, maliban sa identification, kailangan din daw natin siyang i-subject saan? Collection. Kailangan din daw i-subject saan? Sa tinatawag natin, sir, na preservation. And lastly, kailangan i-subject sa evaluation. Now, sir, ang tanong, ano ang kailangan nating i-identify? Ano ang kailangan i-collect? Ano ang kailangan i-preserve at i-evaluate? Ito, yung bagay na kailangan nating i-identify, specifically nakastate dito sa number 1 question na itong bagay na ito ay isang ebidensya. And for the purpose of what?
for the purpose of bringing criminal offender to the bar of justice. So, ibig sabihin, sir, yung tao na tinutukoy na nag-commit ng particular crime, ang tinutukoy dyan yung criminal offender. Now, if itong bagay na ito ay may kinalaman specifically sa evidence, kung yung bagay na ito ay may kinalaman specifically sa criminal offender o sa taong nag-commit ng krimen, if we're going to analyze question number 1, is it a specific or generic type na tanong? Specific o generic? Specific. Now, kung specific yung tanong, we're going to look for a specific term dun sa choices. Tingnan natin. Simulan natin sa ating letter A. Is letter A specific or generic term? Generic term. Therefore, we're going to eliminate letter A. Now, if we're going to eliminate letter A, you need also to eliminate letter C. Pero sir, bakit? Kasi yung investigation, it is also known as what? Probe. Yan yung other term ng probe. Now, sir, ano po ba ang ibig sabihin na tinatawag natin, sir, na investigation? Ang sabi ng PNP manual, ng investigation daw, ito daw ay isang proseso. Proseso ng alin? Pag-inquire, inquiring, ano pa? Eliciting. Ito daw ay proseso ng tinatawag natin na pag-solicit and pagkuha daw, getting vital information or facts. Ito ay may kinalaman sa pagkuha ng mga mahalagang information or mga mahalagang facts. So yan yung tinatawag natin, sir, na investigation. Now, sir, sa term na investigation, hindi naman nakastate kung ano yung bagay na yan. Walang specific na bagay na binanggit sa definition ng investigation. Therefore, we're going to eliminate letter A. Now, between Bravo and Delta, what should be our best answer? Ano ang ating magiging sagot? Tingnan mo yung number 1 ha. Ginagamitan daw ito ng skill ng isang tao. At yung skill na ito ay nade-develop through training and experiences. Ibig sabihin, ang tinutukoy dito ay isang study, ay isang inquiry. Now, kung study or inquiry ang tinatanong, we're going to eliminate delta. Why? Tingnan mo na maigi yung word. Anong ginamit na word sa letter D? Investigative process. And process means what? Ano po ba ang ibig sabihin ng word na process? Ang process ay hindi isang study. It is not an inquiry. But this pertains to what? To the series of facts. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na kailangan mong gawin pag tayo ay nagkakandak ng tinatawag natin, sir, na investigation. It is not a study, an inquiry, but this pertains to the series of facts. Anong ibig sabihin sa Tagalog? Ito yung mga bagay na kailangan mong gawin kapag nagkakanda ka ng investigation. Now, ano po ba yung mga bagay na kailangan namin gawin kapag po kami ay nagkakandak ng investigation? Tingnan mo tulad nung tanong nung June 2019 board examination, what are the elements of investigative process or investigative methodologies? Katulad ng tinuro ko sa inyo, it is known as what? Advisor. And para hindi natin makalimutan, letter P stands for what? Letter P stands for what? Preservation. Letter I stands for what? Identification. Letter C stands for what? Collection. And letter E stands for what? Evaluation. And kung hindi nyo makita yung letter I, ano nga hanapin? Letter R, and letter R stands for what? Recognition. Parehas lang sila ng meaning ng identification. So, ibig sabihin, ito yung mga bagay na kailangan natin gawin kapag tayo ay magkakandak ng investigation. Ang tanong, anong tawag dun sa study? Anong tawag dun sa inquiry? Ito ay walang iba kundi alin? Criminal investigation. So sa number 1, the answer will be what? Number 1, the answer will be Bravo, since ang tinatanong, sir, ay type ng investigation.
type ng inquiry. So bakit criminal investigation? Kasi mga pre, yung investigation na tinutukoy sa number 1, specifically patungkol saan? Tungkol sa ebidensya. Specifically patungkol kanino? Sa criminal offender. That's why it is criminal investigation. So number 1, the answer is bra. Next number. Number 2. Next number. Number It pertains to the proving of the identity of the perpetrator of the crime charge by demonstrating that the defendant had committed in the past other crimes, sharing with present offense, it pictures significantly unique to make it likely that the same person or group of persons committed the several crimes. Now, sir, ang technique dyan, pag hindi nyo maintindihan in an English language, even though ang board examination question ay naka-English na language, lagi mong itatry sa language o dialect na mas madali mong maintindihan. Now, dahil karamihan naman sa atin, kalamay Filipino language, so we're going to utilize Filipino language. Intindihin natin na mabuti yung tanong. Ang sabi dito, ito daw ay may kinalaman sa pagpapatunay ng pagkatao ng isang perpetrator na nagpapakita daw na yung ating perpetrator ay nag-commit na ng krimen in the past. Ipagko-compare mo, kung ikukumpara mo daw, sa krimen ngayon, sa present offense, may pagkakapareho daw ng pamamaraan ng pagkukumit ng krimen. Ano daw ang tawag natin dyan? Letter A, modus operandi. B, methods of operation. C, modes of operation. D, corpus delicti. So sir, tingnan number 2 ah. Anong sabi? Ito daw ay may kinalaman sa pagpapatunay ng identity ng perpetrator. Now, kung ito ay may kinalaman sa pagpapatunay ng identity ng perpetrator or ginagamit ito sa pagpapatunay ng identity or pagkakakilanlan ng perpetrator, we're going to eliminate letter D, delta. Sir, bakit? Kasi ang corpus delicti ay hindi ginagamit para ma-identify ang perpetrator. But ang corpus delicti ay ginagamit para patunayan na ang isang krimen ay nakumit or ang isang krimen ay nag-exist. Eh sir, bakit? Ano po bang ibig sabihin ng corpus delicti? Yes, pare-parehas nating alam. This pertains to what? The body of the crime. But ano po ba talaga ang ibig sabihin ng corpus delicti? What are the elements of corpus delicti? Sir, unang-una, ang corpus delicti, this pertains to what? The proof of occurrence of what? Of certain event. Ibig sabihin sa Tagalog, na ito ang magpapatunay na ang isang pangyayari ay nag-exist. Okay? O, it is a proof of occurrence of certain event. Ano pa? Ang corpus delicti, this pertains to what? This pertains to the substance or the results of crime. The substance or the results of crime. And corpus delicti means what? It is a fact of a specific loss, okay, or injury sustained. So these are the elements of corpus delicti. Hindi mo lang to may encounter sa CDI, but there is a possibility na may encounter mo din to sa CLJ. Dahil tinanong sa amin dati, November, December 2019, what are the elements of corpus delicti? So ibig sabihin, kailangan nating eliminate yung letter D kasi yung letter D ay hindi ginagamit sa pagpakatunay or pagkilala sa isang perpetrator. Now, sir, kung usapang manner of the commission of the crime, okay, sir, yung letter A ay tama. Yung letter B ay tama. Yung letter C ay tama. Okay? Ibig sabihin, the possible answers ay pwedeng, okay, the possible answers ay Alpha, Bravo, and Charlie. But between the three, okay, ano ang dapat nating pinakamagandang maging sagot? It is Alpha, Bravo, o Charlie? It is letter A. Pero sir, bakit letter A? Kasi po ba yung modus operandi ay nauna doon sa tatlo? Hindi.
letter A is the best answer or modus operandi is the best answer, it is because yung nasa letter B tsaka nasa letter C are only just the definition of modus operandi. So ibig sabihin, sir, kahit ilagay natin yung modus operandi sa letter C, it will always be the best answer. Kasi yan naman yung term na kinoin ni Thomas Barnes. Kung hindi nyo lang makita yung modus operandi, tsaka nyo isagot yung methods of operation, tsaka yung modes of operation. Sir, bakit nga po letter A? Okay, para sa kapaliwanagan ng lahat, letter A ang magiging sagot kahit saan mo ilagay na letra yan. It is because yan yung term na ginagamit talaga natin para patunayan yung identity ng perpetrator. Yung nasa Bravo at Charlie ay definition lamang ng modus operandi. Now, kung usapang definition, pwede pa natin dagdagan. Sir, ang modus operandi, this pertains to what? A distinct pattern of crime commission ng mga criminals. Ito yung distinct pattern ng crime commission ng mga criminals. Okay? Ang tawag natin dyan, modus operandi. Sir, bakit po tinatawag ito? Bakit po kinukonsider ito? Pwede natin gamitin para patunayan yung identity ng perpetrator. Simple lang. Kaya nga sinabing distinct, kakaiba. Unique lamang sa kanila. That's why, ang modus operandi ay kinukonsidered ng iba bilang isang alin. Ito daw ay kinukonsidered natin bilang isang trademark. Ito daw ay kinukonsider natin bilang isang brand name. And ito daw ay kinukonsider natin bilang isang logo ng criminals. Kaya makikita nyo, most of the organized crime group, laging nakabase ang kanilang pangalan sa maraan nila ng pagkukumit ng krimen. Tama? Katulad ng alin? Panigurado naman, pakinggan nyo yung Kiat Bahay Gang. Paano sila nagkukumit ng krimen? Di ba umakyat sila sa mga bahay, pumapasok sa mga bahay, ano pa? Yung martilyo gang. O, di ba? Paano sila nagkukumit ng krimen? With the use of a hammer. So, ibig sabihin, yung kanilang way ng pagkukumit ng krimen ay pwedeng mag-lead dun sa kanilang identity. So, sa number 2, the answer is letter A, alpha. Number 2, letter A, alpha. Next, number 3. The elements of corpus delicti are blank. Ano-ano daw po yung mga elements dito ng corpus delicti? Kayo magsabi sa akin, kung pasok, yung nasa number 1 hanggang 4 ha. Number 1, it is a proof of occurrence of certain event. Is number 1 an element of corpus delicti? Yes, it is an element of corpus delicti. Number 2, person's criminal responsibility of the acts. Ang corpus delicti daw, magpapatunay ng isang tao ay responsable or guilty sa isang acts. Is it an element of corpus delicti? Tandaan mo, corpus delicti alone ay hindi sufficient para makapagpa-convict. Kaya hindi niya mapapatunayan na ang isang tao ay criminally responsible sa isang act. Number 3, fact of specific loss or injury sustained. Sir, is number 3 an element of corpus delicti? Yes. Okay, number 4, cadaver of the dead victim or evidence of the stolen property. Tingin ng mabuti. I-analyze ng mabuti yung number 4. Anong sabi? Cadaver of the dead victim or cadaver of the victim or evidence of the stolen property. Tandaan mo, ang bawat krimen ay may kanya-kanyang corpus delicti. Katulad nga ng sinabi sa ating introduction to criminology, what constitute a crime? Dapat may actus reus, dapat may mens rea, and dapat merong corpus delicti. Therefore, ang bawat krimen or ang bawat felony ay may kanya-kanyang corpus delicti. Basahin mo yung number 4. Cadaver of the dead victim or cadaver of the victim. Pero nakastate ba kung anong krimen? Nakastate ba kung anong krimen? Hindi. Okay, evidence of the stolen property. In what crime? Nakastate po ba kung anong krimen? Pwede mo itong makonsider bilang isang corpus delicti kung ang nakalagay dyan, evidence of the stolen property in the crime of theft, in the crime of robbery.
tsaka mo lang siya makukonsider bilang isang corpus delicti. But since wala namang sinabi na specific krimen, sir, makukonsider mo po ba ito bilang isang elemento ng corpus delicti? No. So, ibig sabihin, sir, tingnan na mabuti Ibig sabihin, the answer in number 3 is what? It is 1 and 3. Nasaan, sir? Nasa letter A. Again, okay, kaya hindi natin kinonsider yung number 4 dahil sa number 4, hindi specifically nakastate kung anong krimen. Kung